mayors ng buong bansa. Tama ba ko, partner? National nga eh. Kaya naman, kakausapin po natin ang presidente para bigyan tayo ng paliwanag at para maunawaan nyo din po ang nangyayari sa inyo pong community. Yan. Ang presidente ng Metro Manila Council at National President ng League of Cities of the Philippines. At syempre, ang mayor po ng San Juan City, Yan. si Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang umaga. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Mayor. Yes, magandang umaga po, Doris at Robert, at maraming salamat po sa muling pag-imbita sa inyong programa. At bago ako magsimula, opo, maraming mababait at matitino sa gobyerno. Hindi naman ho lahat ay masama. Opo. Huwag natin lahatin. Pero go tuloy. Mayor, dito tayo sa Government Support Fund. Sabi ko nga, Local Government Support Fund. Sabi ko nga, kumbaga, ay natatabunan ng itong issue na to, itong proyekto na ito, ng mga malalaking mga issue na na nagko-consume sa oras nating lahat. Briefly, ano po itong support fund na to? At parang dati nang merong ganyan. May bago po ba? Opo, ganito ho yan, Doris at Robert. No? Dati na hong merong local government support fund. Mga nakaraang administrasyon, mga nakaraang pangulo, meron na talaga. Ngunit for the first time, ganito po ang kalaki ang halaga, no? For the first time, no, it will be this amount, the biggest ever sa history ng ating bansa. 57 billion pesos po yan, Doris at Robert, no? Wow. To be divided amongst the provinces, cities, and municipalities of our country. So lahat ho ng lalawigan, lungsod at bayan sa ating bansa ay makakatanggap po ng local government support fund. At meron lang hong menu na pwedeng pagpilian, mga priority projects, halimbawa, mga ospital, medical at hospital equipment, mga various infrastructure projects na deemed very necessary, such as farm-to-market roads, mga multipurpose buildings, mga sports stadiums. And I want to emphasize, wala hong flood control project sa menu. No? So, tinanggal na nila yung mga maaring pasukan ng anumang anomalya at kalokohan. At bahagi rin po ng social services po ay ang pamamahagi ho ng bigas sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. So ang naging computation po niyan ay ang census of population ng mga lokal na pamahalaan all over the country. So meron ng computation ng DBM po dyan pagdating po sa magkano bang matatanggap po namin. So it will be based on the population para walang magsasabi bakit yung iba mas malaki, ba't yung iba mas maliit. So patas siya dahil populasyon po ang basihan ng computation ng matatanggap po namin. Ayun. Paano? Go ahead, partner. Pero just the same, ganun pa rin ang tanong po ng public dyan eh. May pondo tayo, very good na may pondo tayo, pero paano imo-monitor na tama yung paggamit niya, yung paggasta niya, yung pa rin yung binabantay nila eh. Opo, ganito po yun. No? Ang kahibahan ho nito, yung local government support fund, papasok ho yan mismo sa mga lokal na pamahalaan. Dati po, very centralized sa DPWH ang mga infrastructure projects. In fact, almost all LGUs in the country, umaasa lamang sa DPWH. Dati, yan, no? Kung meron kang gustong itayong ospital, farm-to-market road, paaralan, multipurpose building, aasa ka lang sa DPWH, lalo na yung mga lungsod at bayan, kahit mga lalawigan na hindi naman ganong kayaman, na hindi naman kayang pondohan ng ganitong kalaki mga proyekto, umaasa kami sa DPWH. Ngayon po, ita-download na po sa amin. That means yung accountability po ay nasa amin, mga governors, mga mayors. Procurement process na po namin yan. Meron na tayong tinatawag na PhilJEPs, o yung Philippine Electronic Government Procurement System. No? So ito po ay paraan upang yung mga bidding ay maging open po, makita ho ng mga gustong sumali. So may transparency and accountability po yan. Of course, we will post yung mga details ng project, magkano ba ito, ano ba yung dapat gawin. At ang kaibahan po, no, dahil kami po mga mayors, governors ay on the ground, every day pwedeng silipin ng aming mga mamamayan o yung sinabing ospital na inaayos, yung mga gamit na bibili, nandiyan na ba talaga, within standards ba yan. No? Dati ho kasi, no, kapag DPWH, ay base na rin sa mga salaysay ng mga kapwa mayors ko po, no? Bigla na naguhukay, nagtatayo ng mga proyekto na hindi naman nakikipag-ugnayan sa mga mayors. Ay, totoo yan. At ang masama po dyan, minsan nababayaran pa yung kontraktor kahit wala akong proyektong nagawa. Correct. Totoo. So
ngayon, no, dahil lokal na pamahalaan na mismong mamamahala, ang accountability po ay nasa amin. At gaya ng aking binabanggit po sa mga interviews, no, kami pong mga mayors, mga governors, ayaw naman namin makasuhan, ayaw namin makulong. At gusto ho natin na mapakita sa mga mamamayan natin na yung tiwalang binibigay po ng pamahalang nasyonal sa amin na hindi namin sasayangin. It's our time to shine, sabi ko nga sa ating mga governors at mayors. Ipakita natin na kaya nating gawin ito ng tama at wasto na wala akong kalokohan. Mayor, paano naman po, gaano kabilis ang pagpapalabas ng mga pondo? Kasi ang dating reklamo ay, nagsabi na kami, sumulat na kami. Waiting lang po tayo sa pondo. Wala pa tayong pondo, kaya standby lang muna kayo. This time, yan po ba ay maa-address na? Opo, in fact, I was present in a lot of meetings with Executive Secretary Ralph Recto, DDM Secretary Rolando Toledo, DLG Secretary John Vic Remulla. Bahagi rin po ako ng core group bilang National President po ng League of Cities of the Philippines. Opo. So meron hong DBM portal na pinupuntahan ang mga lokal na pamahalaan. Basically, online application, kumbaga, no? I-input nyo huron yung mga proyekto na gusto ninyong paggamitan ng pondong ito. So lahat ho ng mga governors at mayors ay nasabihan na at nabisuhan na mag-input dun sa portal na ito. Once matanggap po ng DBM ang mga detalye, ipoprocess na po nila yan at maghihintay na lang po ng SARO ang mga governors at mayors. In fact, nung Lunes po, may mga SARO nang lumabas. Yung binabanggit po ninyong pagpupulong ng Lunes, ito po ay isang talagang historical day, no, para sa atin dahil nga yung empowerment ng local government units ay nararamdaman po natin. Dati nang may LGSF, no, dati na pong meron ito. Ngunit dati hindi ho maayos at malinaw ang proseso. Kinakailangan meron pong kakilala sa DBM o kung saan man para lang maproseso yan. Ngayon po, everyone has a fair chance to request. At again, yung amounts po ay based on a formula na in relation to the population. Ayun, antabayanan natin yan. Oo, kaya lang nga, nagkukulang na tayo ng oras. Sana may part 2 tayo. I-part 2 natin yan. At saka may schedule si Mayor ng 9 eh. Meron siyang strategic partnership meeting. Ihingi din tayo ng update dyan para maipaliwanag din natin yan sa mga kapamilya natin. Pero good news ito ha. Rekta na pala sa LGU natin. Mayor, maraming salamat po. Thank you, Mayor. Yes, maraming salamat. Tawag lang po pag may katanungan. Okay po, happy weekend si Mayor Francis Zamora ng San Juan City. O paano? Happy weekend na.